Hi guys! Alam niyo ba, hanggang ngayon, hindi pa rin ako kinakausap ng aking anak na matigas ang ulo. Grabe, ang tibay niya. Nakikipagmatigasan talaga sa nanay eh. Hindi ko siya kinakausap, hinihintay ko siya na mag-sorry sa akin. Pero mukhang hindi mangyayari yun. Ay, lapas-lampasan lang niya ako para siyang walang nakitang nanay. As in. Tapos alam mo yun, simula nung 'di ba nangyari yung hindi mo kami nag-away. Nangyari yung incident na yun nung Saturday kasi niyaya ko sila na mag-camping. Tapos nakaplan na, tapos biglang di siya sumama, nagalit ako, 'di ba pinagalitan ko siya. Simula nun talaga di niya ako kinakausap. Alam mo yun, dumaan yung Sunday, wala lang. Nandun lang siya. As in, nandun siya sa kwarto niya, lumalabas naman siya, maglalaro. Hanggang dun lang. Kahit wala siyang sinasabi, di nagsasalita. Pero kuya naman niya, kinakausap niya. Ako lang talaga yung deadma niya. As in, deadma. Deadmahan lang kaming dalawa. Grabe, ang bata-bata pa ha. 12 years old pa lang yung anak ko. Ganun na yung ugali niya. Wow. Simula tapos, nung Monday, di ba? So, nung Sunday, di niya ako nakausap. Nung one Monday, kasi may pasok na siya. Iniisip ko, nakakausapin na niya ako kasi kailangan niyang magpa-plancha ng damit, di ba? Wow, ang ginawa, kasi di niya ako makausap, di ba? Ayaw niya siguro akong kausapin. Ginagawa niya, kumukuha na siya ng damit, pinapatong niya dito sa kama ko, ibig sabihin plantsahin ko. Tapos nakatayo lang siya dyan sa pinto, nakatingin sa akin. Hello! Grabe, talaga naman, as in. Ayoko ng stress kaya pinaplantsa ko na lang. Ganun yung nangyayari ngayon. Tapos pagpasok niya sa umaga, nakaupo lang ako dun sa sofa. Hinihintay ko siya na batiin niya o magpaalam siya sa akin. Grabe, nilalampasan lang talaga ako. Ganun din ba yung mga anak nyo? Parang ang nangyayari, parang ako yung dapat na manuyo sa kanya. As in, ganun ba talaga? Ganun ba talaga maging nanay dito sa Korea? Sa Pinas lang, bato ko na yun ng eh. Baka nabato ko na yun ng kung anong lumilipad dyan. Kaso dito takot ako na pagalitan siya ng sobra din. Tapos, pag halimbawa sa sobrang, minsan hindi natin alam, di ba? Pag nasobrahan tayo ng galit, baka masaktan ko siya. Ayoko din naman mangyari yun. Lalo na nandito ako sa Korea, di ba? Iba yung batas dito. Marinig lang ng kapitbahay na sinisigaw-sigawan ko siya, mai-report na ako sa pulis, di ba? Yung anak ko, pero hindi ko makonsinti ng maayos. Ayun, ganun talaga, lampas-lampasan lang niya ako. Tapos kapag gabi sa hapon, dati pumupunta yan dito sa kwarto. Kwento-kwento kahit konti-konti. Ngayon, hindi talaga. As in. Hindi na siya nag-good night. Tulog lang siya. Pag nandun siya sa sala kasi naglalaro siya. Pag dumating ako doon, gagawin niya papasok sa kwarto niya. Sama ng ugali talaga. Yan, anak ko. Ayun no. Papasok na ulit siya. Tingnan nyo, sin kita niya ako kasi nakabukas yung pinto hindi talaga siya bumabati. Sabihin lang niya na mapapasok na ako, as in walang ganun. Wow, sa mga mamis dyan, sa mga ganitong sitwasyon, siguro naranasan nyo na din. Anong ginawa nyo? Talagang nakikipagmatigasan sa akin yung anak ko, as in. Sa ngayon naman, ayoko muna siyang pagalitan. Kasi nga, late na din siya hindi naman siya ganun late na din siya umuwi sa hapon kasi nag-ahagon pa. Tapos sa umaga naman, hindi ko na siya makausap kasi pagdating niya, pasok siya ng kwarto, tapos naglalaro siya na Ayoko naman na stressin kasi stress din yun sa school, di ba? Tapos kapag umaga naman, wala na din akong time na pagalitan siya kasi busy na din ako pag-prepare. Siguro hintayin kong magsabado. Pero sa ganitong sitwasyon, guys, anong ginagawa nyo? Nagbibingi na sa akin si ChatGPT sa katatanong ko anong gagawin ko. Ngayon ko nare-realize or nagsisink in sa akin yung mga kwento ng mga ate na mga nauna sa akin na ganun nga daw nung nagdalaga na at nagbinata yung mga anak nila, grabing stress nila kasi naiiba daw ang ugali. Ay, eto na. Eto na talaga yung stage na nag-iiba talaga ang ugali ng mga bata. Dito sa Korea yung mga anak ko.
Totoo pala yun. Yung napapanood nyo sa TV na kapag nagbibinat at dalaga na, nagiging mga barabas na. Buti pa yung anak ko na lalaki hindi siya ganun masyado. Takot pa siya sa akin. Yung babae, hindi talaga. Kaya lesson learned talaga dyan. Ito makinig kayo sa akin mga mami, huwag niyo masyadong ini-spoil yung mga anak niyo, lalo na yung mga babae. Yung anak ko kasi kasalanan ko rin naman, kaya siguro siya naggaganyan. Sobrang spoiled niya sa akin, hindi ko yan pinapagalitan, as in. Alam mo, pag may, halimbawa may nagawa siya at hindi niya ako kinakausap, ako pa yung nauuna sa kanya na mag-amu-amu kasi nga hindi siya kumakain. Ayoko naman na magutom yung anak ko. Pag nagutom yun at nagkasakit, ako pa rin magkakaproblema. Alam mo yung ganun na ugali ko na ayokong lumala kasi ayoko lalong magkaroon ng problema. Wala, nasanay ng ganun. Ngayon, di naman niya ako tipong sinasagot-sagot kasi nga, ang problema sa kanya, di siya nagsasalita. Pag meron siyang hindi gusto, di lang siya magsasalita, di ako kakausapin, ganun siya. So, hindi kami nagkakasakitan in terms of words. Ganun lang, cold deadma talaga, di niya ako pinapansin. Nakaka-stress pala yun, tingnan niyo naman magana yung mga mata ko sa ganyan ganyan ako pag na-stress talaga sin. Tapos, yun na, wow, hello, buntong hininga talaga ako, buntong hininga lang yung kaya kong gawin. Hindi ko kaya yung parating ng anak kong babae, as in. Ang sarap ibitin sa puno ng sili. Hindi ko naman magawa. This time, dati kasi pag ganyan nagkakaroon ng problema kaming dalawa na ganyan, nagkakatampuhan. Ako yung nauuna talaga kasi ayoko lumala yung problema. Pero ngayon, no. Hayaan ko siya na ganyan. Learn her lesson. Kaso parang hindi eh. Mukhang ako yung gusto niyang paluhurin sa harap niya. Oh my God! Yun lang guys. Another day, another problem. Yung anak kong lalaki, isa pa yun. Pero hindi mas talaga, malala talaga yung babae. As in. Kaya kayo mga mamis dyan, babago pa lang ng mga anak, elementary pa lang sulitin nyo. Sulitin nyo yung panahon nyo na nakakausap nyo pa yan. Na nakakasama nyo yan na lumabas. Kasi pag dumating yan ng mga hanggang grade 6, wala na. May kanya-kanya ng mga mundo. Parang wala na yung magulang. Kaya habang bata pa, punuin nyo na sa pangaral. Isama niya nanyo kung saan-saan, mamasyal kayo, enjoy nyo yung mga bata pa sila kasi pag nagbinat at nagdalaga na, para kang nag-iisa sa mundo. Lalo na ako, 'di ba? Wala naman akong asawa, single mom ako. So, feeling ko talaga dito sa sarili kong bahay, ako yung outcast. As in, feeling ko siguro, aywan ko lang, pag lumaki yung mga yan, parang pagdating ng panahon, kawawa ako, as in, kung hindi ko paghahandaan yung aking pagtanda, mukhang kawawa ako, guys. So, yun na lang. Sige na, guys, malilate na ako. Puro na lang ako hinaing. Bye-bye.